faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Yon, magandang araw sa atin mga ka-FBK. Narito muli tayo ngayong Tuesday para sa ating FBK. Galatia chapter 2 verse 11 to 14. Nang si Pedro ay dumating sa Antioquia, tinutulan ko siya ng harap-harapan dahil siya ay mali. Ito ay sapagkat nang hindi pa dumarating ang ilang lalaking galing kay Santiago, siya ay kumakaing kasalo ng mga hentil. Ngunit nang sila ay dumating, lumayo siya at humiwalay dahil sa takot siya sa mga nasa pagtutuli. At ang ibang Hudyo ay sumama na rin sa kanyang pagkukunwari. Kaya maging si Bernabe ay nahikayat na rin ng kanilang pagkukunwari. Subalit nakita kong hindi sila lumalakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo. Dahil dito sinabi ko kay Pedro sa harap ng lahat, ikaw na isang Hudyo ay namumuhay ng tulad ng mga hentil at hindi tulad ng mga Hudyo. Bakit mo pinipilit ang mga hentil na mamuhay tulad ng mga Hudyo? Pagpala sa mga nagbasa na kayang salita. Napakagandang paalaala po ito. Itong talatang ito na ating pong pinagbubulay-bulayan ngayon para sa ating Tuesday FBK. Ano po, mapapansin po natin dito na sa aklat po ng Galatia, nakita natin na pinagtatanggol ni Pablo. Si Pablo po yung nagsasalita sa Galatia. Ang katotohanan na ang tao ay naliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at hindi sa pagsunod sa kautusan. Yung panahon po kasi na yan, meron po mga maling mga ngaral na nagpapakalat na hindi sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos. May nagtuturo noon na kailangan pang sundin ng mga hentil ang mga kaugaliang Hudyo upang maging ganap na katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya nga nung nakita ni Paul si Peter na parang nagkukunwari kasi nung hindi pa dumarating yung mga Hudyo, si Pedro nakikisalong kumain sa mga hentil. Nung dumating ni mga Hudyo kasama si Bernabe, bigla siyang lumayo at umalis. Napansin niyo ni Pablo. Kumbaga parang kaya siya lumayo kasi para hindi siya makita ng mga Hudyo na nakikisalo sa mga hentil. So, meron po kasing mga katuruan na hindi pwede makisalo yung mga Hudyo sa mga hentil. Bagamat si Paul ay nagtuturo patungkol sa katotohanan ng ang pananampalataya ay hindi sa pamamagitan ng mga kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ikaw man ay Hudyo o hentil, matatanggap mo ito. Yan ang tinuturo ni Pablo, kaya nga nasita niya rito si Pedro. So, yan yung binasa natin sa kanina dyan sa Galatia 2:11 to 14. Anong makikita po natin sa aral na ito? Minsan, alam natin na ang tama, ngunit nagbabago ang ating kilos dahil sa takot o sa opinyon ng tao. Katulad ni Pedro, alam niya naman na yung tama na kahit na nakikisalamuha pa na siya sa mga hentil, na makita man ito ng mga Hudyo, alam niya ang katotohanan ng kaligtasan na hindi sa pagsunod sa kautusan. Ang paalala ng talatang ito sa Galatians ay ang ating buhay ay dapat maging tugba sa Ebanghelyo. Kumbaga, kung pinapangaral mo ang kaligtasan patungkol kay Kristo, ganun din dapat yung ating kinikilos. Ang pananampalataya ay hindi lamang nasa ating mga salita, kundi nakikita dapat ito sa ating mga desisyon at pakikitungo sa ating kapwa. So, hamon po sa atin ngayong gabi pong ito, may mga pagkakataon sa ating sarili. Tanungin po natin yung sarili natin. May mga pagkakataon ba na mas iniisip natin ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa pinagagawa sa atin ng Diyos? Katulad ni Pedro, baka sabihin ng mga Hudyo na nakikisalamuha siya sa mga hentil. Sa larangan po ngayon, sa panahon ngayon, tingnan natin yung sarili natin. Baka mamaya tayo ay
magpapahayag ng katotohanan patungkol kay Kristo, pero dahil nakita tayo ng ating mga kaibigan o nakita tayo ng ating mga, kumbaga, mga asar sa atin, hindi na tayo tutuloy. Sana hindi po ganun. So, hinihikayat tayo ng Panginoon na maging tapat sa katotohanan at mamuhay ng may integridad kahit hindi ito popular o madali. Sabi nga dyan sa Galatians verse 14, ngunit nang makita kong hindi sila lumalakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo. So, kailangan lumakad tayo ng matuwid. Lumalakad tayo ng matuwid ayon sa ating pinapangaral, ayon sa ating natanggap na kaligtasan, natanggap na katotohanan. Ano po? So, sa atin, ipanalangin natin sa Panginoon na matulungan tayong mamuhay ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo. Nabigyan tayo ng lakas ng Panginoon na piliin ng tama kahit may pressure sa paligid at lalong-lalo na sa ating mga pamilya o kaya sa ating mga kaibigan. Na maging tapat ang ating buhay sa pananampalatayang ipinapahayag, pananampalatayang ipinapangaral, at pananampalatayang ipinapamuhay. Magandang araw, pagpalain po tayo ng Panginoon. Yan po ang ating FBK ngayong Tuesday.